union group. Ngayon, si Mitch Valdez naman, hindi siya pwede maging union member kasi artista siya eh. 'Di ba? Pag talent ka, hindi ka pwedeng mag-union member. So ginawa niya, she tried to represent yung union group. Ngayon sabi niya, inalalatag na niya sa management at ang demands na ng mga union members. Tapos, paglingon daw niya, wala nang tao sa likod. Mag-isa na lang siya. Inabandon na siya. The Pod Network Entertainment. At ano pangalan ng host ng Battle of the Brainless? Ay, hindi ko na matanda. Butch Pandisco. Okay. Hello and welcome to Best 10 Bets. So, natatawa kami kasi ang aming topic ngayon ay tungkol sa ang pinakanakakatawa at pinakakwelang comedy shows of all time. Ako po si Butch Francisco. Ako po si Leo Katigbak. Okay. At okay. So, Okay. ito So tatawa lang tayo. Hindi tayo mag-aaway dito. Natatawa lang tayo ng tatawa dito. Dapat hindi, magtatawa ng ang listahan mo. Okay. Sige. Okay. Game. Number 10. Okay ka, Ferry ko. The TV series lang ha. Hindi naman siya talaga yung laugh a minute na pwede mong sabihin komedya, no? Kaya lang kasi gusto ko to kasi maraming moral values. Ang ganda ng mga values na ini-impart. Kaya nga... But I think that was by design. Yan ang gusto ni Bossy, ni Vic Soto. I used to be the editor of that when it transferred to ABS. And I remembered even si Bert De Leon when I would talk to them and si Bibeth when they would come up with the scripts. Sinasabi nila na yun yung gusto nilang i-impart, especially because Aiza was such a crucial character in the show. Oo. Importante siya doon. Family values ang inaano nila dyan. Oo. At doon ko hinangaan talaga si Vic Soto. Anyway, at number 9 ko, alam mo yung naalala mo pa itong Prinsipe Abante. Late 70s, early 80s. Ito, bibilib lang ako dito kasi... Ito yung kay Bert Marcelo. Bert Marcelo, tapos si Tina Revilla. Actually, si Bert Marcelo pa lang, nakikita mo pa lang siya, tawa na ako ng tawa sa kanya. But, naalala ko, pinapanood ko yun ng bata ako eh. Daily sitcom ito ha, daily. Ang hirap gumawa nun ha, yung mag once a week ka nga lang, hirap na eh. Pero naitawid nila yun. Because again, like you said, anything na gawin ni Bert Marcelo. Kaya naman ang pangalan, di ba? Bert Tawa Marcelo. So, yun, alam mo, built-in na yung comedy sa kanya. At saka doon ka na-realize, meron pa si Tina Revilla, yung ganda niyang yun. Marunong pala siya pumunchline ha. I think that's also one of the reasons why she was very effective as a co-host of Ariel Ureta eh. Diba kaya nga yung Ariel Contina dati. Kasi si Ariel naman, for him to really work, he needs a good foil eh. And I think Tina was a very good foil. Kumbaga, she yung straight, di ba? Parang siya, parang kang Dolphy and Panchito. Si Tina, magandang version ni Panchito. To Ariel Ureta. Si Tina yung taga-sundot. Nanonood ka ba nung Ariel Contina dati? Oo naman. Okay. Galing yan sa galing yan Ariel sa... and Company after 6. No. Galing yan sa 12 O'Clock High. Pagkatapos ng martial law, nasara ng ABS-CBN the first time. Tapos, lumipat sila sa GMA, naging noontime matinee. Pagkatapos, nagkagulo yung ang mga producer. Napunta sila sa BBC2, Ariel Contina. Kasi meron pa yung Ariel and Company after 6 eh. Hindi. Ito yung nag-away na sila. Nag-away na si Ariel and Tina. Okay. Naghiwalay na sila. So, si Ariel Ureta, binigyan ng Monday night variety show na Ariel and Company after 6. Tapos si Tina was given her own drama anthology. Ang title ay Christina. So, tapos eventually, nagkabati na naman yata sila after that. Gumagawa ka ng intriga. Parang dapat ata sa intriga episode yun eh. Hindi alam ng tao, nag-away sila talaga. Ako hindi ko naman natatanda na nag-away sila. At number 8 tayo ang chicks to chicks at saka palibasa lalaki. Actually, maraming magtatanong nito, magka-question kasi parang very sexist na mga programa to. Pero natatawa lang ako kasi ito kasi halimbawa, yung chicks to chicks, originally, ang bida dyan yun sila Maria Teresa Carlson, sila Ruby Ana, sila Malu de la Fuente, sila Carmen Martin. Pero para i-showcase yung mga katawan nila. Kasi gano'n naman ang sa TV dati. Pero the thing is, si Nova Villa, who was only playing support to them, umangat. At nanonood ka na ng Chicks to Chicks dahil nakakatawa si Nova Villa.
Teka sandali. Tapos anong trivia niyan? Ang Chicks to Chicks, anong channel? Nag-umpisa yan na Chicks to Chicks Channel 13. Nung lumipat sa Channel 2 sa ABS-CBN, naging Chika Chika Chicks. Okay. Diba? Alam niya. Okay, sige. Okay. ako pa, questionin mo dyan. Uy, nagsisigura. Alam mo, yung mga ganitong tanong na ginagawa ko, it's for the benefit of our listeners. Kasi ito yung mga kaalaman na pwedeng hindi na nila napapakinig kasi pwedeng hindi pa sila pinapanganak noon o nakalimutan lang. Yung palibasa lalaki naman, sino ba naman hindi mag-aabang kay Minerva Chavez? Si Gloria Romero, tsaka yung anak niya si Cynthia. Ito naman kasi, kahit sabihin pa, puro kagaguhan, di ba? Kabulas to itong programang to. Nababalanse naman nila kasi because you have Joy Marquez na ungas ang karakter, si Joselito, pero meron kang si Ricardo na maayos naman. At tapos may Miguelito ka pa natin. Namatay yun eh. Pero kasama pa rin naman siya dun sa Pero sandali lang si Miguel. At saka nung namatay siya later na. So tapos yung meron kang Cynthia Patag na man hungry. But meron ka namang maayos na si Amelia, si Ami Perez. Ako one of the advantages of Palibasa Lalaki also before was Joey Reyes is a brilliant comedy writer eh. But I think one of the difficulties was when he was starting to write more and more. Parang nahahati yung mga jokes niya eh. Yeah. I remember the earliest episodes of Palibasa Lalaki. Talagang, yun naman ang talagang wala kang itulak kabigin na nakakatawa. Kasi it's punchline after punchline eh. Joey and Johnny Manahan were a great tandem in as far as creating the show. Tapos si Joanna Gomez pa yung Gomez Santos pa yung producer nila dati. Nag-guess ako dyan ng number 2. Nag-number 2 sa rating. Dahil sa'yo? Hindi ko alam, pero yun, na-tsempo. Oo. Okay. Tinawagan ako ni Joanna Gomez at sabi niya yung episode mo nag-number 2. Kaya nag-number 2 kasi anniversary show eh. Anniversary show, kaya nag-number 2. Anyway, at number 7 ko, Kaluskos Musmos. So, ito yung parang, di ba, parang siyang... Ang TV? Oo. Ang TV yung mas bagong version. Later, pero ito yung... parang di ba yung Muppet Show nung araw na merong mga merong mga lagi may special guest na like halimbawa kapapanalo na ni Haji Alejandro nung sa Metropop. So guest siya doon. Tapos si Melanie Marquez kapapanalo lang ng Miss International, guest siya doon. Na doon ka magugulak. Merong timing sa comedy si Melanie Marquez. Yun. At saka di pa ito yung Kaluskos Musmos ito nang galing sila Maricel Soriano, na si Jacqueline Pusit, tapos si Chichay, si Aling Farah, tapos si Andres Bukid, si Dran Rebellesa, tapos si Myla Gumila, si Mercedes de Braso. Di ba sila yan? Pinapanood ko rin yun, bata ko yun. Bata ka pa nun? Okay. Number 6, ang tagal mo bago tumanda, ano? Ay, oo naman. Young at heart rin ako kasi. Number 6, Baltic and Company. Galing ito sa Manila Bulletin na comic strip ni Ronnie Santiago. Ito papel ni Prospero Luna? Hindi, si Prospero Luna was Mr. Baltic. No, siya yung pangalawang Mr. Baltic kasi ang original na Mr. Baltic ay si Nanding Flores. Kaya lang nagka-heart attack siya, namatay siya. Pinalitan siya ni Prospero Luna. Yung deskpad nakalagay niya, di ba pangalan niya? Minardo E. Baltic. So nakalagay doon sa kanyang desk plate parang M.E. Baltic, so may Baltic. So tapos ang casting nga niya, yun nga si Prospero Luna and then si yung original si Nanding Flores. Tapos ang kanilang sino si Bong? Si Bong was Angelo Castro Jr., the newscaster. Sino si Bebs? Was Tita Maggie, si Mencho Henato. Sino pa? Sino si Miss Tapia? Si Mary Tagasa. Na dinala niya yung role na yon sa school book. Naging forever Miss Tapia na siya. Ay, Gina, sana nakikinig ka. Tagasa. Anak ni... Talaga? Magnanay sila? Hindi mo alam? Hindi, alam ko. Tapos, sino si Tom? Sino nga ba si Tom? Ay, alam mo, naalala ko lang yung pangalan yung isang araw pero ngayon nakakalimutan ko. Si Ricky Manalo. Tapos, siyempre, si Johnny, si Bert Marcelo. Alam mo, janitor, wala kamatayan janitor. Wala siya sa top 10 ko pero nasa top 15 ko ang Baltic and Company because I remember, pinapanood ko yung lagi sa Channel 7 nun eh. Isang beses, nagkaroon ng parang Flores de Mayo, Santa Cruzan actually. So,
ang hermano mayor si Mr. Baltic. Pagkatapos, siyempre, ginamit niya lahat ng kanyang office staff. So, si Bebs, na si Mencho Hinato, na si Tita Maggie, ang ginawa nilang parang Reyna de las Flores. Ang escort niya, siyempre, lumiligaw sa kanya, si Bong, si Angelo Castro. Tapos, kasal na ba si Angelo Castro kay June Kitley? That time, hindi pa. Okay. Pagkatapos, kasi ano to 75 to tapos ang papel naman ni Tom at saka ni Johnny tagahawak ng arko yung so yun. So ang nangyari, pinagtatawanan, inaapi nila si Miss Tapia kasi wala siyang papel. So ang ginawa papel sa kanya, sabi ni Mr. Baltic, okay, ang magiging Reyna Elena ay ang pamangkin ko, si Rosemary Hill, nanay ni Sherry Hill. So ngayon, ang magiging papel mo dyan, babantayan mo siya, ikaw you will see to her needs, kung ano kailangan niya. Tama-tama naman, habang na magkasama si Rosemary Hill at saka si Miss Tapia, sabi ni Rosemary Hill, paano yan yung boyfriend ko, niyayaya ako magtanan para it's now or never. So sabi ni Miss Tapia, sige, sumama ka na. So nagtanan si Rosemary Hill. Tapos na-realize ni Miss Tapia, paano to? Walang Reyna Elena. Tapos hindi nakita niya, naiwan yung traje de mestiza, yung pang Reyna Elena ng damit. Nakita niya, teka, sandali, para magkakaroon ng problema. Bago pa magka-problema, solusyonan ko na. So, dumating siya sa Santa Cruzan. Siya ang Reyna Elena. So, yun. Actually, kaya ako nanonood ng School Bukol dahil ang sinunod ko si Miss Tapia. Dahil tuwang-tuwa ako kay Meli Tagasa. At number 5, Taito, Champoy, at saka Tropang Trumpo. Kasi pareho naman sila, di ba? Yeah. Okay. Ang Champoy, di ba aliw yung, di ba? Ang dami nang dyan sumikat si Tessie Tomas. Kahit naman sila siya. Actually, kahit sina Suba Serrero, sina Noel Trinidad, sina Sherry Hill, sina Mitch Valdez. Hindi, si Mitch Valdez naman, sikat na. Si Mitch Valdez that time, bago pa mag-Champoy, meron na siyang, dyan sa RPN 9, meron siyang kanyang sariling sitcom. Ang title ay Cleopatra. Actually, hindi mo masasabing sitcom ang Cleopatra Kasi sinusundan ko rin yun dati. Matatawa ka kasi it's action comedy. Isipin mo, yung kanyang Toyota ay may bazooka. Bakit Cleopatra? Kasi nauso nun yung time ni Cleopatra Jones. Ngayon nung si Mitch, Cleopatra kasi medyo mataba. Ano siya. Pero nung kausap ko nga si Celeste recently, sinasabi ko, meron pa kayo mga picture si Mitch yung ginawa niya, yung Cleopatra. Tapos naka-afro. Oo, naka-afro. Para siyang si Ricky Manalo. Basta ako tuwan-tuwa ako kay Mitch Valdez doon sa Cleopatra. Yun. Unfortunately, short-lived lang yun Alam mo kung bakit naging short-lived? Dahil mahal ang special effects? Hindi. Naubusan ng bala yung basuka ng auto? No. Ito kasi nagkaroon ng union. Ay, oo. Kinuwento ni Celeste yan sa akin. Nagkaroon ng union. Pagkatapos, natawa ko dyan sa so, ngayon, hindi na makasali si Celeste doon. Hindi. Kumari lang siya ni Mitch Valdez. Kaya siya yung nagkwento sa akin. Kaya natigil yung Cleopatra. O yun. Kailan pa na pinag-usapan? Earlier this year lang yan Oo, basta yun. So, may union group. Ngayon, si Mitch Valdez naman, hindi siya pwede maging union member kasi artista siya Di ba? Pag talent ka, hindi ka pwedeng mag-union member. So ginawa niya, she tried to represent yung union group. Ngayon sabi niya, inalalatag na niya sa management at ang demands na ng mga union members. Tapos, pag ligon daw niya, wala nang tao sa likod. Mag-isa na lang siya. Inabandon na siya. Tapos, katapos-tapusan naman yung show niya. Siya yung nawala ng show kasi hindi ka dapat bilang artista, hindi ka dapat nakikialam. Pero doon mo makikita yung kagandahang puso ni Mitch Valdez because she cared for the people. Pero there are some people who do not deserve your care. Alam mo, si Mitch, tagal-tagal ko nang kakilala. Pero hanggang ngayon, tawang-tawa pa rin. I look forward to reading her posts on social media. Yung, it's a slice of life type of conversations that she overhears or whatever. Tawang-tawa ako pa rin sa kanya. Ako, anything with Mitch Valdez, I watch. Yun. Dati pinapanood ko nga yung UFO, Urbana Felisa and others. At saka yung Tit for Tat nila ni Nanette Inventor. Hindi, at saka alam mo, ito napag-usapan na rin si Mitch Valdez. Nung bata pa ako, isang bagay ang natutunan ko kasi nag-host siya. Naalala mo yung On With The Show, na variety show nung araw sa ABS-CBN.
So may contestant, sabi niya, tinatanong siya, ano pangalan mo, ano ang trabaho mo, sabi ng contestant, jeepney driver lang po. Sabi niya, wag mong nilalang po, marangal na hanap buhay yan. Nagmarka sa akin yun. Oo. Sa Tropang Trumpo, ito yung bago nag-bubble gang, Tropang Trumpo muna. Sa akin, isa lang ang masasabi ko, Battle of the Brainless. Talaga, Diba? kumbaga kung may aabangan kang segment, kung hindi mo mapapanood yung programa, ang aabangan ko lang ay Battle of the Brainless. At ano pangalan ng host ng Battle of the Brainless? Ay, hindi ko na matanda. Butch Pandisco. Okay. Tapos nagdi-disco yung habang nagtatanong ng question, nagdi-disco siya. Pero to me, that's brilliant writing. Oo, kasi tsaka walang wala siyang toilet humor, di Wala, ba? Ito yung sila, nandyan di ba sila Carmina, sila Jenny De Belen, tapos kaya lang kasi naagaw ng GMA, ginawang bubble gang. Kaya nasira rin yung show na yan eh. Pero on its own, ang ganda-ganda ng Tropang Trumpo talaga. Kasi ang Tropang Trumpo, yan yung actually one of the few shows na nagre-rate ng mataas sa Channel 5 noon. Oo. So para kumbaga, I think that was the reason kung bakit kinuha nila para malipat. Kasi para makikita mo rating, ganyan itong mga show. Pagdating ng Tropang Trumpo, ang taas na rating ng Channel 5 eh. In fairness, hanggang ngayon ini-spoof pa rin siya. Yun napapakinig mo yung babae siya. Lalaki, di ba? Hindi, tsaka yung Fernando Po Jr. na joke, tawa-tawa pa rin ako hanggang ngayon doon. Hindi, tsaka di ba dito nanggaling yung sino yung ang pambansang bayani ng Pilipinas? Ang initial siya ay JR. Jerry Craval? Sabi hindi, siya isang doktor. Dr. Jerry Craval. Ano yan eh, that's a show that lived also on the delivery. Kasi a lot of those jokes could have fallen flat eh. Pero pag magaling, to me, ang comedy, pagbabato ng linya yan, pagbagsak ng linya yan. Alam mo, hindi lang ako sure, dito ba nag-umpisa yung spell fuchsia? Yung ano? Spell fuchsia. Hindi ko natatanda. Parang sabi, red na nga lang. Parang, baka, pwede. Hindi ako sure pwedeng doon nag-umpisa yun. Pero you also have to give credit. Like sina Jelly, nag-umpisa yan mas mag-comedy sa Tonight with Dick and Carmi. Yeah. Bago sila lumipat doon. Kasi doon ko nakatrabaho si Carmina, sina Chris Villanueva, sina Jelly. Pagkatapos, di ba, may song dance number si Carmi Martin. So, yung mag-perform siya pagkatapos. In between, may mga short gags na nandun sina Sammy Lagmay and whatever. Feeling ko doon rin sila nahasa. Yun. Number 4, 6 o'clock news. Ito yung right after EDSA Revolution to eh. Si Jaime Fabregas at si Cesc Quesada. Ito, ang pinanggalingan nito, unang-una, ang lolo nito ay yung Not the 9 o'clock news sa England. Yes. Tapos, nakinuha ng Amerika, naging not necessarily the news. Pero ang kaibahan kasi ito, yung mga foreign shows na to, gumugupit sila from, let's say, TV Patrol, lolokohin nila yung, i-re-edit nila na para magmumukhang buffoon, halimbawa si Noli De Castro na hindi mo talaga pwedeng gawin dito ikaw ng mga Pilipino. Ito, bali talaga ng actually, siyang precursor ng WhatsApp. Yun. Siya yung, tsaka ang tapang nitong 6 o'clock news. Di ba yung yung administrasyon walang sinasanto. Administrasyon ni Cory Aquino, talaga kumbanatan nila yun. Walang sinasanto. Pero I think that's why parang that's one of the reasons why I like Saturday Night Live now. Kasi di ba yung news update nila with sina Colin Jost at sina Michael Shea. Parang ganyan rin yan eh. And nakakamiss na sana dito sa Pilipinas hindi rin balat sibuyas yung mga politiko natin. Because it's also the kind of news program that will allow you to think of news maybe in humorous terms pero the importance is still there. At number 3 ko, Jan and Marcia. Ako hula ko mas mataas sa yon Jan and Marcia eh. Hindi? Okay, sige. Okay, I do not want to preempt you. Ito naman kasi, ito yung Pinoy na Pinoy. Yes. Na actually more than anyone else, paborito ko talaga dito, si Marcia. Siya lang yun talagang yung ang takbo ng utak. Siya lang yung matino. Kasi si Dolphy is yung typical na, sinasabi natin yung pag sinabi mong Pinoy that time, si Jan Poruntong. Kaya lang kasi, yung sa kanya, yung kanyang pride na to a fault na yung parang pwede na siyang isama sa 7 Deadly Sins, yung kanyang pride, no? Para pinababayaan niya yung mga pamilya niya na natutulog sa ganung klaseng lugar.
Whereas pwede naman siyang humingi rin ng tulong. Although at the same time, siguro nakakabilib din na he can stand on his own na although gutom yung pamilya niya. Pero alam mo, I think that's also one of the reasons why na-reinforce na mas matriarchal society tayo. Because at that time, na if you look at content from a lot of other countries, di ba mahina ang mga female characters? Not unless mga Charlie's Angels sila o ano. Marcia was always shown as a very, very strong woman against all adversity. She's able to hold her own kahit minamaliit ng kanyang nanay si Jan, pero napapanindigan niya yung asawa niya. Pero at the same time, Kasi matutina nga, minamaliit yung asawa niya. Sabagay. Ako gusto ko si Evelyn Bontogon. Tuwan-tuwa ako sa kanya. Si Mato. Alam mo, nakatrabaho ko pa si Mato nung sinet up namin yung dubbing sa ABS-CBN. Kasi there was, I think, one program na nakuha pa namin siya as a dubber eh. Kaya nakakatuwa yun. Yung mga Scheider, mga Actually, ang sarap pag-usapan din ng paano napunta sa showbiz si Evelyn Bontogon, si Matutina. Hindi ko alam yung kwento niya. Radio siya. Pero kung pwede ko lang idagdag na, so, gusto niyang, kasi maganda boses niya eh. So, audition. Kaso, yung sa haba ng pila, inabutan na sila ng lunch. Yung kasunod niya sa pila, parang sabi, alika mag-lunch muna tayo. Sabi niya, wala akong pera. Sabi nung kasama niya, sige, lilibre na lang kita. Tapos, sa kantin, umorder sila ng giniling. Akati, paborito ko yun eh. So, tapos niyan, nakadalawang order nga ako ng kanin. So, tapos, after that, resume yung audition. Siya nakapasa, yung naglibre sa kanya, hindi. Kaya sometimes it doesn't pay to be good. Uy, sobra ka naman, hindi. Hindi naman ganun. Ganun naman. Siguro, baka naman mas napabuti yung buhay nung naglibre sa kanya, di ba? Pero siya kasi, she was a perfect foil to Deli Atay-Atayan also. I mean, or the compliment to Deli Atay. Noong time bang ginawa ni Deli Atay-Atayan, buhay pa si Andoy Balon-Balunan? Wala na. Ay, hindi. Honest question. Kasi hindi ko alam kung wala na. Patay na siya noon. Oo. Alam ko maaga na byuda si Deli Atay-Atayan. So, tapos, ito hindi ko makalimutan talaga. Ang floor wax nila, queso de bola. Actually, the pot shots that they would take at the very rich, that was really always fun. Tapos, sabi niya, Patatina, ibili mo nga ako ng, ibili mo nga akong pansit sa Hong Kong. Sabi niya, may sabaw o yung tuyo? Sabi niya, syempre yung tuyo, kung may sabaw, di lumigok sa aeroplano yan. Tapos, syempre, nagbawalis ng pera. So, yun. So, dapat pala mas matas ko inilagay yun. Kung ganito ka nakakatawa. Okay, number 2, Pipito Manaloto. Okay. Ito kasi, ang gusto ko dito, yung pinaka-premise niya, na kahit nanalo siya ng malaking, naging milyonaryo siya, hindi sila tumigil magtrabaho. Di ba iba kasi, di ba? Parang, di ba ito may curse yung mga nanalo ng mga loto, di ba? Lahat nasisira ang buhay. Pero sila kasi, ginawa nila ni Pipito Manaloto, hindi siya nagbuhay. Well, bumili siya ng magandang bahay, pero pinalago nila yung napanalunan. Ayun. Tapos, ang napaka-effective dito, si Elsa, si Manilyn Reynes. Tapos, ang aliw na aliw talaga ako, si Nova Villa at saka si Jen Rosendal, si Berta, yung parang siyang robot. Parang, sabi niya, okay, Berta, kuha mo ako ng kunin mo yung halaman. So, kasi nag-gardening. So, dumating si Berta. Sabi, eto na ang halaman mo. Tapos, sabi niya, ba't mo binunot sa paso? Ang sabi mo, halaman lang. Hindi mo sinabing nasa paso. Sa mga tipong ganon. So, pati sila Arthur Solinap, nakakatawa. Ang aliw dyan dito si Ronnie Henares. Yung manduruga sa si Tom. Yun, parang laging ang entrance. Alam mo si Ronnie, katrabaho ko yan dati. He was the EP of Penthouse Live. Pagkatapos, kasi nung nag-umpisa si Regine siya yung, at saka siya ang manager ni Regine Velasquez. Prime Line. Sa Makati. So, pumupunta pa ako sa Makati pag makipag-meeting ako sa kanya. Tapos sinasabi niya na pag-opening line niya lagi, parang Pipito, my friend, pero may kailangan kasi. Bago ko ilagay yung aking number 1, honorable mention muna ako, ha? Siya, sige. Okay.
Gusto ko isama dito yung Wanted Borders at saka yung Wala Kang Paki. Hindi ko na sinama kasi baka hindi na masyado makarelate yung mga tao. Yung Wanted Borders on ABS-CBN Channel 4. Noong araw kasi Pre-martial law. meron channel ABS-CBN Channel 2, may ABS-CBN Channel 4. Hindi ako makarelate, wala pa kaming TV noon eh. Okay. Kasi naman pinapanood mo view ng Taal Volcano, di ba? Napakaganda ng bahay mo. So, ito. Hindi, naglalaro kami sa labas nung nangangapit bahay ka. Sabado ng gabi. Mas nakakapaglaro ka. Ay, safe naman sa probinsya. Sa Batangas pa ako nakatira noon eh. Okay, sige. So, hindi uso ang TV sa amin. So si Pugo at saka si Patsy. Tsaka napalo ako noon. Alin? Kasi bumili yung tatay ko ng black color TV. Oh. Tapos ina-unplug nila para hindi ko mapanood. Di one time wala natay at nanay ko. Pumasok ako sa kwarto, pinlag ko. Wanted. So, wala transmit. So, maya, umuusok na yung TV. Grabe, nung dumating sila, katakot-takot na palo, inabot ko. At anong panahon, I swear, ang color TV nung araw ay 10,000 pesos. Na mahal na at that time. Ha? Oo, ganun kayo kayaman. Tapos kaya ako pinapasabog mo lang ang TV nyo. Kaya wala pa atang isang linggo nasira ako. Kaya napalo ako, nakatakot-takot dun. Kaya ako, samantalang ako nanonood, nakikipanood na ako sa bintana ng kapitbahay. Uy, tumigil ka kasi sabi mo lang kanina yung ang nanay mo, hindi ka pinupuri. Sabi mo lang kulang na ilaglag ka sa hagdanan. Tapos, wala kaming hagdan kasi ang namin, ang bahay namin, lupa lang yung sahig. Siya. So ganon. Uy, alam mo, comedy show pinag-uusapan natin, hindi drama. Thank you for reminding me. So anyway, so yun nga, meron Wanted Borders, meron silang border every week. Tapos nung nag-martial law, nilipat nila sa channel wala na sila ng Channel border. 7. Hindi. Tinuloy nila, pero boarding house ang title. Okay. Pagkatapos, yung Wala Kang Paki, ang bida dito, si Luis Gonzalez Nida Blanca, na yung pairing dati ng Luis Gloria tapos Nestor Nida, binaligtad nila. Tapos, ang supporting nila, si Caridad Sanchez, asawa niya si Ronald Remy. Isang napakakwelang episode dito noon. Okay. Si Caridad Sanchez. Alam mo, naawa naman ako sa viewers natin, sa mga listeners. Yung mga sinasabi programa, kahit maghanap sila sa internet, wala na silang makikita. Kaya nga kinikwento ko na lang para hindi ito, para ito, at ito, oral history na nga ito. Sige. So, na-discover parang may talent scout na nakakita kay Caridad Sanchez. Ang sabi, parang sige, gagawin ka naming artista. Di tuwan-tuwa siya. Tapos ang manager niya, si Nida Blanca. So pagdating yan, sa simbahan, wedding scene. So pinagsuot siya ng bridal gown. Pagkatapos, binigyan siya ng rosary. Sabi ni Nida Blanca, bakit hindi mo dapat pag bride bouquet ang hinahawakan ng bride? Sabi niya, hindi kasi ang pangalan niya dito ay Rosario. So sabi ni Nida Blanca, para symbolic. Ayun. Pagkatapos, after that, nilagyan ng alam mo, haba na kwento, ha? Inuubos mo yung airtime ko. Nilagyan ng bulak yung ilong ni Caridad Sanchez. Tapos yung pala, double lang pala siya nung artista na ayaw mahiga sa ataol. So yun ang kwento. Pero aliw yun. So, pero at number 1 ko, abangan ang susunod na kabanata. Ito, brilliant writing, brilliant direction, brilliant performances, at matapang kasi lahat, walang sinasanto. Di ba nagreklamo nga yung isang congressman kasi si Tenko. Alam mo, hindi, yan yung programa na linggo-linggo may problema sa MTRCB. Kaya natatawa ako na parang kawawa naman yung grupo ni na Joanna dyan. Kasi parang hindi na, kasi usually dati, pag halimbawa, magpapa-representative episode ka, tapos approve ka for 13 weeks or kung however long. Itong programang to, parang every week, siya, prior submission. Kasi may mga episodes na binan ng MTRCB. Ito na nga. My one and only guesting there, band ng Hinat by MTRCB by Malacanang. Lumevel up pa. Hindi talaga. Nag-guest ako dyan, Malacanang mismo nag-band. Bakit daw? Hindi ko na alam matapang talaga. Magkaaway kayo ni Chris? Hindi. Wala na si Ramos ng presidente dito eh. Inaway mo si Ming?
May respeto naman ako doon sa First Lady. Pinatigil mo ang paglilinis ng Pasig River? Hindi ko alam. Basta nag-guess lang ako dyan. Tapos, naban ng Malacanang. So sa ganito, Butch, ang claim to fame mo, sa Abangan, naban yung episode. Sa Okay Cafe Rico, nag-number 2 yung episode. Hindi ako nag-guess sa Okay Cafe Rico. Hindi ako nag-guess doon. Ano ba yung sabi mo tinawag ni Joanna? Palibasa lalaki. Palibasa lalaki. Okay. Ayun. Alam mo kasi, ang haba-haba ng kineto mo, nalilito na tuloy ako eh. Oo. Kasi you're not listening. Hindi, I'm listening. Marami kang pasakalye. So, talaga? Yung previous episodes kaya, di ba? Parang oras ko, tapos biglang singit ka ng singit. Nagreklamo ba ako? Uy, sobra ka. Di ba ang essence of the show is I comment on the things that you say? Oo nga, pero okay. Eto nga kaya nga. So ang ang issue mo yung concept ng show natin na nagko-comment ako. O di kausapin natin ang ang management. Sabihin natin, binabago po ni Butch Francisco ang konsepto ng programa. Hindi na ho pwedeng sumabat si Leo. So, gusto mo kanya-kanya lang tayo. Sige na. Sige. Tapusin mo rin yung Ito na nga tapos nga. Ito na nga nag-number 1 na nga ako. Kaya lang kasi nga sa sobrang tapa nga na ban. Tapos it had to be my episode. Pero kagandahan nabayaran na naman ako. Yun. So, hindi ka naman naglibre. Ay, naglibre ko. Tapos, hindi lang kami. Kawawa naman tayo, no? Talaga tayo, napapakinig lang natin yung ambon noon. Pero hindi naman tayo naaambunan. Naman? Kailan pa naman yun? Excuses. 1994. Yun. So, yun ang aking listahan, aking top 10. Actually, maganda yung listahan mo, Butch. And some of those programs that are not in my list would have been there, pero naglalaro siya sa top 15 ko. Hindi, ang unfortunately nga, hindi ka na makakakita ng mga kopya. That's actually the sad thing. Lalo na pag pre-martial law. Kaya, maswerte ka kung may picture ka nga makikita. Kaya pagpasensyahan nyo na ang lolo nyo kasi nga nagkikwento ako kasi para hindi mabura. Kahit paano, in our own humble way, ay na-record yun. Nasabi natin nga nagkaroon. Once upon a time, merong programang ang title ay Wala Kang Paki na nung nag-martial law, nilipat sa Channel 7, naging Sa Di Mo Pa Mi. Yun. Actually, yun natatanda ko. Number 10 ko, surprisingly, John and Marcia. The reason John and Marcia is in my top 10, kasi I just worry that my love for the show is more of a romantic notion of how I remembered it to be. Kasi when I would see episodes down the line, I mean, mabagal yung pacing niya, the punchlines were not really there because the style naman of Ading Fernando was more situational. Walang script eh. So, ikukwento lang niya dun sa mga artista niya pagkatapos ito yung gagawin nyo, tapos ito lang yung mga, basically, yung mga points na dapat sasabihin, and dun umiikot yung buong show. So, it was a lot of witty dialogue or situations na i-feed ni Ading, pero ang nagbibigay buhay ay sina Nida, sina Dolphy, at saka sina Deli Atay-Atayan, sina Mato. Kaya kung iisipin mo rin, maraming dialogue na paulit-ulit. Kaya yung sa akin, John and Marcia, to me, will always be a fun comedy show of my youth. Pero when I started seeing episodes down the line, I also realized that there are better comedy shows. Lalo na of a more recent variety. Especially kung ang personal mong panglasa ay yung mas mabibilis yung punchline o kung mas scripted or whatever. Pwede mag-trivia dyan? Sure. Okay. Ano bang original kikakas na Marcia dapat dyan? Helen Gamboa. Alam mo, vaguely natatanda ko, parang may nagkwento niyan sa akin. Kaya lang nagbuntis si Helen Gamboa that time. Tapos hindi dapat si Deli Atay-Atayan kasi ang director si Ading Fernando nga, kapatid niya si Deli Atay-Atayan, ayaw niya ma-accuse siya ng nepotism. But Chichay dapat ang gagawa nun, ang Doña Delilah. Well, hindi siya magiging Doña Delilah kasi kinuha kay Deli Atay-Atay pangalan. Hindi ba si Chichay naging ginang milyonarya? Yun na nga, because she was doing that. Kaya napunta kay Chichay, kay Deli, ang role ni Doña Delilah. Tapos, ang John and Marcia nung araw, sa isang buwan, 4 na episode siya, no? Laging isang linggo replay. Kasi, to compensate sa sweldo ni Dolphy raw. Kailangan nila ng extra week na walang gastos para So, ganun kalaki ang sweldo ni Dolphy. Even at that time. Okay. Kasi naman he was especially at that time. Kasi he was the king of comedy. Yeah, okay. Number 9 ko is School Bukol.
Ang school You're buko. kidding. Ha? You're kidding. Hindi. Ang sa akin kasi, sabi ko nga sa'yo, sinundan ko si Miss sinundan ko si Miss Tapia sa school bukol. Ito yung mga hindi na makagraduate. Oh. Ito yung may sinatawag na may mga tahid na. Oh. Diba? Kasi yung sa akin naman dyan, kaya mo naman nakilala ang Escalera Brothers eh. Parang to me, medyo pareho sila ng John and Marcia. I remember seeing episodes na tawa ko ng tawa, pero hindi ko naman masasabi na yung buong episode talagang well-written comedy. Kaya lang, nagmarka siya eh. Kasi linggo-linggo pinapanood ko yan sa Channel 13. Sinusundan ko yung mga pangyayari dyan. In the same way na pinapanood ko rin yung John and Marcia. So, I guess these are really more nostalgic choices when I was much younger. Ay, hindi, tsaka Tito Vic and Joey naman, you have to admit, they're really funny. Lalo na, kahit na sabihin mo nag-a-adlib lang sila, nakakatawa naman talaga ang Tito Vic and Joey. Ang susunod, this is actually a little more modern, Banana Split. Nung una, ang Banana Split, hindi ko, parang, I found it a mixed bag. But over time, nag-gel sina Jason, lalo na sina Jason Gainsa. At saka sina Angelica. Doon yung ano ni ang gustong-gusto ko talaga yung kay Chris Aquino na impersonation ni Angelica. Ay, iba. Magaling siya talaga. Kasi si Angelica, 'di ba, nag-umpisa siyang child star, tapos ginawa niya yung Santa Santita, naging drama. Nung biglang nag-Banana Split, parang iba klase naman tong si Angge. Talaga namang sobrang nakakatawa siya. So I think this was a show that flourished and pushed the comedy careers of certain personalities. At saka, 12 years rin siya nag-last. Tapos ito ang programa ng ABS-CBN na palipat-lipat ng schedule. Pero tapos naging Banana Sunday pa yan eh. Pagkatapos kahit saang schedule ilipat, kahit papano, na-maintain nila yung ratings nila. So, it was a workhorse of a program. And I think people also wanted to laugh at that time. Number 7 ko, Champoy. Now, ang Champoy actually was not purely a comedy show. It's also musical variety because yung Champoy, kumakanta sina Tessie ron, kumakanta sina Sherry Hill and what. Di ba may ganyan sila? Which I think was also, in a roundabout way, the inspiration to the dance gag number of Tonight with Dick and Carmi. Okay. Kasi di ba dito parang meron silang yaya na ganyan, tapos biglang kakanta sila, tapos may gag, tapos kakanta, tapos may gag. Yung kay Carmi sa Tonight with Dick and Carmi, sumasayaw siya, tapos gag. So I think yun, pero you had Gary Leasing, you had Cherry, you had Suba Serrero, tinan mo naman si Noel, no? At that time, iisipin mo bang anak siya ni Coco Trinidad. Pagkatapos si Mitch, napaka-sexy pa niya dyan. And then si Tessie, dun rin na, this was before she was doing a lot of her stand-up eh. So ang feeling ko, dito rin na nakita niya yung, ito yung pwede ko maging galawan sa comedy. She was so popular, di ba siya nga yung motik ng gawing, di ba? Head ng agency. Yes. Kaya sinakripisyo niya yung, dapat siya first woman president ng advertising agency. Anyway. So, sige, Mr. Boom Boom, go ahead. Ang number 6 ko, Home Along the Riles. I think, that's why my John and Marcia is lower because I think John and Marcia had a tighter script and I can't say na ensemble kasi magaling naman yung ensemble rin ng John and Marcia. But I think if it was more solidly crafted, it would have been Home Along the Riles. Ang isang magaling dyan dito, ayan, si Nova as Ason. Ang talagang perpetual na may crush kay Cosme. Hindi, pero di ba nagkatuluyan naman sila? Hindi, in the end. Kasi di ba ang twist yan, ang dapat papakasalan na yung kakambal ni Ason. Pero tinan mo, nandiyan yung batang si Claudine, pagkatapos... Hindi. Si Ason talaga ang girlfriend niya, di ba? Oo. Tapos ang naitanan ni Kevin, yung kakambal. Kaya hindi niya napatawad si Kevin. Oo. Ayun. Now, nung pinalabas ang Home Along the Riles, just a bit of trivia, no? This would have been the comeback of Dolphy after the scandal. After the major scandal. And in fact, one of the people who fought for Dolphy was Charo. So, pero pinagsisihan niya yan. Bakit? Kasi Wednesday, di ba, ang airing. Lumipat na maalala mo kasi kaya. Ang dati, after TV Patrol, hawak mo na yung ratings, di ba? Tapos after that, maalaala mo kaya. Tapos, nung dumating ang Home Along the Riles, napahamak pa si Charo, na-move siya. Naging later siya. Pero naman, mas tumagal pa rin ng MMK. Correct. Pero ang isang importante to know lang about Home Along the Riles, it was a big experiment on ABS-CBN's part. So, if I remember correctly, ito yung program
programa na nagkameron ng guarantee sa advertisers. Na sinabi nila na, okay, ito ang advertising rate ng Home Along the Riles. Pero igagaranti namin na ito yung rating. Pag hindi natamaan yung rating na ganyan, ito yan. Pagkatapos, Home Along the Riles had a longer running time than a lot of the other programs. Kasi ang isang commitment sa advertisers, assuming na, nakalimutan ko na yung detalye, assuming na halimbawa, 12 minutes per commercial hour dati, Home Along would only have 8. So that means there was a higher chance na makikita ang commercial mo at hindi magcha-channel switching kasi mas maiikli yung commercial breaks, mas mahaba yung program body, and yung Home Along the Riles na yan, kumbaga, mataas yung rating. So I think, nung una, maraming ninervyos. Magagawa ba yan? This is Dolphy's comeback and everything. But lo and behold, Home Along the Riles, from the get-go, was always a top 1, top 2, or top 3 program. Sila ni Okay Caferico naglalaban for that top position. So, isa yan sa naging ano. And nakakatuwa naman kasi dan ulit sinababalu. Pagkatapos, talagang bumalik ang kinang ni Mang Dolphy dyan. So, yan. And, to me kasi, ito, hindi si Joey Reyes ang writer nito Si Tita Loida ang writer nito Pero si Mr. M pa rin ang director nito. And si Linggit Tan, labor of love ito ni Linggit Tan. Grabe niya inalagaan itong programang ito. So, ang naging tandem dyan, si Tita Loida, si Linggit at saka si Mr. M. Kaya namayag pa rin yung programang yan. Ang number 5 ko, wala sa lista ni Butch, but Duplex. Pinag-isipan ko yan. Si Ading Fernando dyan. Si Liway. Oo. Si Jenny Sorado. Si Liweng. Diyan siya nakilala, si Jenny Sorado. Tapos si Manay Sharon, si Marisa Delgado. Tapos si Soxy Topacio, diyan rin sumikat bilang si Neneng. Pero ito yan, basically, ang premise ng Duplex, si Ading Fernando at si Marisa Delgado, mag-asawa sila. Pagkatapos, pinaparentahan nila yung katabi nilang unit. Kay Altantay. Kay Altantay. Saka kay sino nga ba yung Miss Philippines. Sino nga ba yung asawa ni Ana Lorraine Kier. Ayun. So, pero ang natatandaan ko yan, same style as John and Marcia. Pero kasi si Ading Fernando, pag nakita mo yung mukha niya, he will deliver the most deadpan line. Walang reaction, pero tawa ng tawa. Tapos di ba ang biyana nila si Lilian Laing? Hindi, tapos di ba ang yaya dyan si Flora Gasa? Si Flora Gasa rin yan. Diyan siya sumikat. So kung titignan mo, actually, napaka-solid ng pundasyon ng programang yan as a comedy show. In fact, ang feeling ko dapat kami nagsusurvive na episodes yan. Kasi kung ang John and Marcia may nagsusurvive na Yumatic, this was one of the best shows of Channel 9 at the time. So, sana hopefully may napapanood pang episodes ng Duplex. Kasi ako talaga, yan, inaabangan ko yan. Sobrang tawa ko ng tawa tuwing pinapalabas yan Duplex. Tapos, deadpan tapos si Jenny Sorado rin, takaw eksena dyan. At saka si Soxy Topacio. Ang number 4 ko naman ay ang Palibasa Lalaki. Actually, ang naging inspiration nito ay yung Kasi Babae. Yun na nga. Dinirect ni Mr. M, sinusulat ni Joey Reyes, tapos ang producer ay si Nini Licaros. Tapos sa Channel 13 ata nag-i-air yung Kasi Babae. Nag-umpisa yan, Cover Girl. Career Girl sa Channel 7. Career Girl nag-umpisa sa Channel 7. Tapos nagpunta ng Kasi Babae sa Channel 13. I would have tapos included Bessie Badilla. Oo. Ito yung si Gloria Diaz. Si Bessie Badilla. Bessie Badilla. Tapos si Jenny Sorado ulit, tapos si Chapusit, tapos si Charlon Dabao, tapos si Boss Johnny, si Johnny Wilson, at saka si Buboy Garobillo. So isipin mo parang may pagkabaltic and company rin siya. But ang isa sa advantage ng Kasi Babae kasi noon, ganda ng writing. Ang ganda-ganda talaga ng script ni Joey Reyes. Naka-concentrate. So anyway, when they needed the program for ABS-CBN with the relaunch in March 1987, naging, gawin natin puro lalaki. So, naging Palibasa Lalaki. Ngayon, ang Palibasa Lalaki, rin yan, sobrang nakakatawa rin yan. Sinusulat ni Joey, pinoproduce ni Joanna, pagkatapos si Mr. M yung director. And di ba ang naging trademark ng Palibasa Lalaki, yung barubala nila at the end of the episode. Yung basaan. So, usually, nagtatrabaho kami dun sa corridor ng ABS, tapos may nakikita ka artista na tumatakbo ng pagkadali-dali, like si Teche Egbayani tumatakbo, tapos parang binuhusan ata siya ng ice cream. And hindi napipiko ng mga tao. But there was one person na hindi pwedeng ni konti matatalsikan. Pero nabasa. Pero siya, kung mababasa siya, matatakot lahat ng tao. Nabasa nga siya, di ba, si Gloria Romero? Oo, pero that was the only time. Pero hindi sinasadya yun. Ay, hindi sinasadya yun. Kasi kahit sina Richard, takot kay Tita Glo. Para kumbaga yan ang cardinal rule. Magbasaan na kayo, magbarubala na kayo, pero si Tita Glo hindi nyo idadamay yan. Pero
in that time, yung that one incident, parang akala kasi ni Joey Marquez, ang si Richard Gomez ang lalabas. So binuhusan niya, paglabas Gloria Romero, mukha daw Lion Queen si si Tita Glo. si Tita Glo. Tapos, ang sinabi lang daw, Jose dito, do not do that again. Yun lang daw sinabi. Pero sabi nga ni Joey Marquez, sabi niya, kinakailangan lumuhod siya sa harapan ni Gloria Romero. Gagawin niya. Pero alam mo yun, nakakatawa yun. Tapos makikita mo, lalabas si na Richard Gomez, basang-basa ng tubig, ng langis. Kung ano mang gimmick nila. Meron pa curious ako kasi ikaw naman nag-opisina sa ABS, no? Nakikita namin kasi yung banyon, paglabas mo ng studio, ito yung office namin, hallway lang naman yung opisina namin. Tapos nandito yung banyo. So may banyo sila na kung saan sila naliligo. Yung audience bathroom sa likod ng Studio 1. Pero may shower yun. Meron yan. Pero kumbaga, hindi ka na rin talaga makakaligo ng sobrang todo doon. Kasi, ito sa communal shower, ito sa everybody shower. Kaya minsan, actually, dati lalabas nga si Richard Gomez, minsan nakabrief na lang doon eh. Kasi wala ka magagawa, nakabuhos na yung mga kung ano-ano man eh. Wala akong sabi, hindi ako nabasa dyan. Hindi, ang nakakatawa, meron pa nga isang artista nagkukwento sa amin. Nakalimutan ko na yung kwento. Parang, napagod na sila dun sa taping. Kasi mabilis naman yung taping yan, umuwi. Alas 7 tapos na sila eh. Pagkatapos, pagdating sa bahay, di nakatulog daw. Parang, nung nagising ata sa umaga, nilalanggam na yung buhok niya. Kasi, hindi na siya naligo. Pero, that was really a lot of fun. But, again, ang gaganda ng script ni na Joey. Tapos, magaling kasi si Goma, si na Joey Marquez bumato ng linya. So, even if you had Miguel, who was a little more serious and whatever, you also had Cynthia Patag, you also had Carmina, you also had Ami, and they were like a family together. Sila Anjo Iliana, later. Pero, biglang yung mga guwapings, tapos yung mga guwapings na, tapos sina Apang Ungpin, napapasok pa dyan. But through it all, talagang the ones carrying it were Goma, Joey Marquez, Tita Minerva, si Amelia, at saka si Cynthia. Si Cynthia pa nga, mahilig silang pinagdidiskitahan eh. So, minsan umiiyak si Cynthia Patag kasi kung anong pinaglalalagay sa kanya, may pulbo, meron kung ano-ano. Pero palibasa lalaki, parang ang memory ko dyan, if you watch a show like Three's Company, hindi mo na ang alam mo lang habang pinapan mo, tawa ka ng tawa sa kanya. Pero sa totoo lang, ano ba talaga yung storya ng episode? But the punchlines were one after the other. The situations were really funny one after the other. That it was an hour and a half of pure fun. Hindi ang nakalimutan. Ang natatawa ko dyan, yung sabi ni Minerva Chavez kay Cynthia, late kasi umuwi. Saan ang galing? Wala na, nakipanood lang ako ng porn. Anong title? Hot and Juicy Josie. Pero yan, lagi rin nakakaproblema sa MTRCB. I can imagine. Number 3 ko, Tropang Trumpo. And sabi ko nga, if there was one segment of Tropang Trumpo that carried for me, it was Battle of the Brainless. Siya yung talaga pinapanood ko, in and out. I mean, meron ka na ng mga bubblegang and some of the others, but I think Tropang Trumpo was such an original, fresh execution. Sophisticated. Actually, it's very sophisticated. With flair. Right? Yes. Yun. Yes. Ang number 2 ko, Okay Cafe Rico. And I think the reason this is so high in my list was probably also because I worked on the show. Alam ko yung mga... I love my own. Hindi naman. No, hindi na. Because I would always get to talk with sina Bert De Leon and sina Bibet Ortesa. Alam ko kung ano yung gusto nilang gawin sa show. And I always thought that it had solid family values. It had very, very good special effects. Kasi ako yung editor nito eh. Nung lumipat sila from Channel 13, ang special effects nung magic nila was magmamaterial ka, kukuha ka halimbawa ng parang cardboard, tapos pagpapapakuin mo yun, magbakabutas, tapos magmamaterial ka na may dinadaan kang ilaw sa likod. So parang yun yung twinkling effect ng effects nila when it was in Channel 13. Nung nasa Channel 2 na siya, they allowed me to use a Grass Valley switcher. So bago pa lang dumating yung Okay Cafe Rico, naglalaro na ako sa Grass Valley switcher. Tapos pinakita ko, sabi ko, kung ganitong gagawin kong effects na may mga colors and whatever, sabi nila, mas maganda yan kesa what we were doing. So, si Ina Magenta was more on the Regis side, pagkatapos si Faye was on the bluish side, sina Prinsipe Kabisote yung Bayani Casimiro Jr., yung sa kanya ibang kulay rin naman. Ngayon, nung nakita ni na Bibet yung ginagawa ko sa editing, kasi dati mabagal lang ang switching ng effects niyan. And nagawan ko yan ng daya na with a burst of light, hindi mo nakikita yung edit point.
So, tama ba naman ang ginawa ni na Bebeth one time? Naghahabulan yung mga characters tapos pop in, pop out ng ano. Eh, syempre ako naman, hindi naman ako magpapatalo dyan. So, ginandahan ko kahit ang pagkatagal-tagal kong inedit. Sabi ko kay Bert, sabi ko, walang hiya ka direct naman. Pinagod mo naman ako sa ano. Kahit sa Channel 13, hindi nyo ginagawa yung ganyan na effects. Tapos tawa lang sila ng tao. Sabi niya, Leo, maganda naman lumabas eh. But, that's just my trivia on it. But the thing that I really liked about it was the moral values, the emphasis on the family and the extended family kasi sina Bale, sina Ami, yung mga kasambahay nila, si Mang Pipoy, yung trato nila. Ang isa pang mahirap dito sa show na to, remember bata pa si Aiza. So pag halimbawa nagda-dialogue kayo, mabagal yung bato niya. So iisipin mo, yung kay Aiza, para bumilis yung dialogue, after bitaw ng isang character, putol ka, ididikit mo kaagad yung kay Aiza. Para lang, mas magiging mabilis yung exchange. Pero ang tsaga daw ni Charito Solis sa kanya. Ay, love ni Charito Solis si Aiza. If ever Charito Solis was in a bad mood, si Aiza ang padadala mo para mawala ang bad mood ni Charito Solis. Ang last trivia dito, di ba ano siya, nung nasa Channel 13 si Alice Dixon. So lumabas na yung lahat ng print materials, but Alice didn't transfer to ABS. She did. Well, she didn't tape. She did. Well, whatever. She didn't tape. So that's why pumasok si Tweety De Leon. Later na yun. No, the very first episode ng ABS was already Tweety De Leon. I'm the editor eh. I don't know. Bahala ka. No, they edited the Channel 13. So ang nangyari nun was on the very first episode, we had to pack up because nga hindi dumating si Alice Dixon. So nag-resume yung taping, gumawa si Bebeth ng panibagong script. So parang business as usual. Ang dinagdag lang doon, naglagay si Faye Cabisote as Tweety De Leon, nag-magic siya, di ba ganun siya mag-magic? Nag-magic siya doon, pagkatapos ang nangyari doon, parang pinalitan yung muka ni Alice Dixon doon sa litrato, naging si Tweety De Leon. And as far as everybody's memory is concerned, Faye has always looked like Tweety De Leon. That was the workaround that Bebeth did in that episode. Ako naman, I welcome Tweety because I had known her from the Ford Supermodel contest several years back. So yun yung kwento nun. Si Alice hindi siya hindi siya nag-tape na sa ABS. So nasa Robinson's Galleria na siya nun. Ay, hindi ko alam kung nasaan siya. Basta ang ano dyan is the very first taping day was packed up because Alice was not there. And then on the second taping day, yun yung work around ni Bebeth. Anyway, ang number 1, it's the same choice as yours. Abangan ang susunod na kabanata. If you wanted a show that was brilliant, witty, well-written, well-crafted, well-acted, yung kwento ng mga ng Nagamay family, ng De Los Santos family, and the Tenco family, ang ganda, it was a seamless transition. And then, you were gifted with having so many very good comedians in that program. So, yan ang aking top 10. Bago kami magpaalam, gusto lang ho namin sabihin na yung mga nakikinig sa amin sa podcast, meron ho kaming additional choices pa, making it a total of 13 each for Butch and me. But for the ones watching the TV show right now, magpapaalam na muna ho kami. Ako po si Leo Katigbak. Butch Francisco po. Best 10 Bets. At abangan nyo kami sa aming podcast. We are back in Best 10 Bets and this is our special podcast extension. Okay. And now, I'm turning it over to Butch Francisco to give his additional top 13. Sige, iubo mo muna yan. Naku, may whooping cough sa Quezon City. Di ba? Teka, sandali. Tawag mo muna kayo ng ambulansya. Uy, concern ka talaga, ambulansya ipatatawag. Buti di punerarya. Oo, kasi previously, di ba, pinapapatay mo na ako. Ay, anyway. Tingnan mo naman yung suot mo. O di katulad ngayon, nipple exposure lang. Yung kanina naman kasi, burial attire. So ito yung aking winter wonderland na damit. Okay. Alam mo kasi na aircon eh. Oh. So, ang aking additional sa listahan, Mongolian barbecue. Mr. Shuli. Hindi ko siya sinama sa top 10 ko because hindi naman siya talagang yung tawang-tawa ka, di ba? May mga laylay din. Actually, it has its moments pero hindi siya yung across the board na parang laugh trip. Oo. So, pero yung kanyang social significance, ang kanyang political stance, matapang. So, kung gagawa ko ng listahan ng yung mga mahalagang comedy program sa Pilipinas, isasama ko ang Mongolian barbecue. Okay. Ang next, ito talaga.
Hindi ako masyadong agree dun sa iyong school bukol, pero ito, todas. Ako, aliw sa akin yung todas kasi ano siya, di ba gag show din siya? Correct. Na one time si Frida Fonda, sabi niya nung parang tagal-tagal nung meron siyang may sweet music, tapos meron siya, nakaupo siya sa dining table, tapos may kandila nakasindi, tapos naka-formal gown pa siya. Di akala mo kung mag-a-attend ng candlelight dinner, tapos biglang palumpasan sabi niya, tagal naman itong brown out na to. Kasi ito yung panahon ng brown out noon. So yun. Tapos and then, isa pang nasa listahan ko, ito, I hope my friends makarelate pa kayo dito, pero isa ho siyang importante comedy series ng araw. Yan ang misis ko. Uy, napanood ko yan. Pinapanood ko yan. Rosa Rosal, Ronald Remy, tapos ang anak nila si Cristina Reyes. Hindi Cristina Reyes. Cristina Reyes na kapatid ni Efren Reyes. Si Connie Angeles naging vice mayor ng Quezon City. Si Tony Rose ba nandiyan? Nung ano na lang, kasi parang natatanda ko si Tony Rose no, yan nag-iba-ibang channel eh. Okay. So, okay. tapos ang bunso nila, pangalan niya Jingle. So, ngayon, parang in that time, when you pass water or when you pee, hindi pa uso yung sinasabi yung Jingle. So, parang, yun ang pangalan niya, Jingle, no? Wala siyang apelyido, pero si Jingle naging doktora. So, naging Dr. Jingle siya. Yun. Pero and I think that was the last that was the last regular show of Rosa Rosal. Kasi after that No. Nagdamayan na siya. Hindi, nag-concentrate na nga siya sa public service. Kapwa ko mahal ko, damayan. Yun, di ba kaya Red Cross nga, parang tuwing mapapakinig mo siya, humihingi siya ng dugo. Yeah. Yung sinasabi mong Tony Rose, tama yung ano yan from Channel 13, lumipat sila sa Channel 4, pero hindi na sumama si Cristina Reyes kasi nag-asawa na siya pagkatapos. So si Tony Rose ang inilagay. Pero isang hindi ko makalimutan ditong episode. Kasi ang yaya nila nung araw si Nena Perez Rubio, imagine Spanish speaking kaninang yaya. So nagrereklamo siya. Alam mo, gusto ko si Nena Perez Rubio. So sabi niya, hindi Rosa, kasi yun ang tawag niya dun sa amo niya. Hindi ko na kaya yung trabaho dito. At saka di ba si Nena Perez Rubio parang paus lagi ang boses. Tapos sabi ni Rosa Rosal, o di sige, kukuha tayo ng pwede mo makasama dito bilang kasambahay. Dumating na aplikante si Aurora P1. Imagine, Miss International. So di katrabahong ganyan. Sabi nila, maayos naman daw yung maayos magtrabaho, malinis. Sabi niya ni Rosa Rosal, uy, gaano mo katagal nilinis to? Sabi niya, 30 minutes. Sabi ni Rosa Rosal, kung si Nena yan, siguro 3 araw. Tapos, sabi ni Rosa Rosal, sinita niya si Aurora Pio, sabi niya, anong ginagawa mo? Nagkakape. Bakit ka nagkakape? Kasi alas 10 na ho ng umaga, coffee break. Tapos, pagdating ng alas 6 ng gabi, magpapaalam siya, naka-cocktail dress, mag-a-attend ng cocktails. Tapos, Sunday, day off niya, may dalang pang surfing. Kasi magsasurf daw siya. Tapos, as it turned out, pala siya, parang asawa siya, socialite siya, asawa siya ng isang mayaman na ang inireklamo, hindi siya marunong magtrabaho sa bahay. Kaya pumasok siya gano'n. This was in 1974. In 1989, may napanood akong episode ng Family Ties ni Michael J. Fox. Gina Davis, pumasok na housekeeper. Ganon ang kwento. Parang may dating Gina Davis, pero efficient. Yung pala, as it turned out, ganun din. Parang gusto lang niya ipakita sa kanyang asawa na marunong siya ng gawaing bahay. Imagine, yung 74 tas 18, nauna pa yung local na yan ang misis ko. Marami namang nauuna na ganyan. That's why yung mga nagko-comment lagi na, nanggaya. At saka, there will always be similarities. Bilang rin naman kung ilan lang original concepts di ba si Anne Frank na? Ano si Anne Frank? Hindi, di ba? Yung na-accuse siya na nanggaya siya. Pagkatapos tapos it was it was something that she had never heard of. It just happened to be similar. Kasi di ba nagtago sila sa library? Ha? Di ba nagtago sila sa library? Pero yung mga ganito
Mga ganito na kwento. So, in as far as people are concerned, wag na natin imarites si Anne Frank kasi kawawa naman at biktima na nga ng Holocaust. Ang sinasabi ko nga, hindi. Sige. Okay. Sige, ikaw. Okay. Yung sa listahan, nandun yung chika-chika chicks at saka chicks to chicks. Kasi, whether it's not politically correct now, it really is a product of its era. And that was the era also that, you glorified sexy women and whatever. Kaya nga, di ba dati, usong-uso nga na ang noon time show, Gerard Peter. Di ba? It was a fashion show. And that was the norm for the time. Obviously, it's not something that will fly with this generation. But ipaliwanag mo kung ano yung Gerard Peter. Ang Gerard Peter was a sexy modeling show sa tanghali. So kumbaga habang kumakain kayo diyan, doon sa parang fashion naka-lingerie lang. Naka-lingerie o kaya naka-bikini o naka-sexy. Si Ben Lopez was Gerard Peter model, di ba? Oo. Yan para yun. Kaya lunchtime nila pinapalabas para walang huli ang misis. Tama. At saka ang doon, ang mga kadalasan nanonood, diba, mga executive, mga presidente. DOM. well, doon medyo na-umpisa. I'm sure wala nang natitira sa kanila sa mundo ngayon. Pero nakapanood pa rin ako niyan. Ako nakapanood rin ako dati, nung bata ako. Paano ka pinapasok bata ka? Hindi. Yung show na pinanood namin was a fashion show. Si Ben Farales ata eh. So it wasn't a lingerie show. I knew that there was, but it was a legit fashion show during lunch. Kasi my dad was the one who brought me because my brother was one of the models. So ibig sabihin, may lalaki ba si Gerard Peter? Hindi, kung yung legit na mga fashion show kasi yung na hindi Gerard Peter, sabi ko nga ito sa legit fashion show of Ben Farales. So hindi na yung Gerard Peter. Sorry naman. Akala ko nanonood ka ng Gerard Peter. Hindi, pero nakaupo ka sa high chair. Hindi, so nakapanood ka kasi ang last noon was Asinit Briones, and my brother was dating Asinit Briones a long time ago. So because they were both modeling. So ang final noon was Asinit in a wedding gown. Ang groom yung brother ko. Kaya ako nakapanood. Okay. So ang next ko combination 6 o'clock news and What's Up. I think at the time that 6 o'clock news came out, they were very, very brave. And yung ginawa ang What's Up sa Studio 23, which was really a news gag show, I think, si Enrico Santos ang nag-conceptualize nun eh. I think it was a show that was actually ahead of its time. Nung ginagawa namin yun, medyo hirap na hirap kami dun sa programa, getting people to join the concept of the show. Pero, much later, people appreciated it. At saka marami nag-umpisa doon. Sina Tim Yap, nagpunta na rin doon. Sina Drew Arellano, dati ginagawa rin nila yon. Si Matteo Gutticelli, nag-umpisa rin doon. So, there was also a lot of people that we discovered. Pagkatapos, I really have to give props doon kay Tony Gonzaga. I always thought that Tony was a very, very good host. Pero si Tony lang, ang host, na habang nagbabasa ng teleprompter o nagbabasa ng idiot word, kausap mo on the side na binibigyan mo siya ng panibagong instructions na iba dun sa teleprompter. Pero hindi mo nahahalata na nakikinig siya sa'yo. Pero pag switch niya, lahat ng sinabi mo, madedeliver niya. And I really have to admire her for that. That's why I always thought she was one of the better hosts talaga. Pagkatapos ang pinakahuli ko, actually medyo ako dito eh. Kasi kasi babae na mention ko na kanina. So probably it would have worked as a tandem with palibasa lalaki. But another show that I really did enjoy watching, aside from yung mga Baltic and Company, kaya lang vague na rin kasi yung memory ko ng Baltic and Company. Ang tuwang-tuwa rin ako dati, yung UFO. Remember ba yun? Yung Urbana Felisa and Others. Na it was a TV show that was inspired by the tit-for-tat shows of Mitch Valdez and Nanette Inventor. So parang in-expand nila, and this used to air in Channel 7. In the morning. Hindi, naggabi siya. Hindi, mag-morning din yata. Pero there was a time kasi ang kaback-to-back niya, yung Maynila na soap. Yung daily soap na Maynila. So, ang natatandaan ko, hapon ko siya napapanood eh. Pero anyway, so that completes my list of 13. So I hope nagustuhan nyo. Sana ang isang frustration lang namin, yung mga ibang comedy shows na medyo luma, medyo talagang mahirap na rin mapanood para ma-validate nyo na bakit ba kami tawang-tawa nung pinapanood namin siya we would have wanted to bring up Tang Tarang Tang. Yes. Kaso baka kami na lang ni Leo sa buong mundo nakaka-relate doon. Tama. So pero ang daming kwento noon.
So nag-evolve kung saan yung show na yun, from Tang Tarang Tang naging si Tatang kasi naging Inaku Tatang, tapos naging Nakupo Tatang. So at yung marami pa. Actually, nung 1960s marami kasi that was also the time that a lot of the people from television, from cinema were moving to television, and there were hit concepts in the movies that they were able to expand para sa TV. Oo. Hindi, tsaka marami siyang intriga no behind the scenes yung Tang Tarang Tang na yan. Ay, hindi ko masyadong natatanda. Hindi, yung, kung paano nila pinatay si Sylvia Latorre as Ibiang. Hindi ko alam yung kwento na yan. O yun. Pero hindi, sige. Bahala na. Para at least kung gusto nyong pakinggan. Basta't kasi, ang cast kasi nun, si Pugo, tapos Sylvia Latorre, Rosa Aguirre, Roy Salvador. Wala na si Edson. Ano yun? Si Sebia, mahal kita yun. Okay. Tapos, yun yung lolo nung Tang Tarang Tang. Okay. Tapos, syempre si Bentot. No? Parang bumababa ang ratings. So, ginawa nila, gusto ni Lloyd de Virginia na magpa-sexy na konti si Sylvia Latorre. Kasi di ba no touch siya. So, hindi siya pwedeng mag-beds. Yung beds yun yung makatabi lang sa kama. Hindi siya pumapayag ng ganon. Kahit na married yung karakter niya. At married siya in real life. So, ang ginawa... kahit yung I Love Lucy, ganun din yung kwento. Ganun. Na no, na makikita mo na si Lucille Ball at saka ano... Hindi kasi nung araw kahit sa mga sitcom, kahit mag-asawa kayo, kagaya ni Pancho Magalona and Tita Dorain, pero si Francis M, magkashiwalay ng kama. Kahit mag-asawa, bawal magpakita sa TV. Parang any implication of sex was ano? Yeah. Ganun kadumi ang isip ng mga tao nung araw. So anyway, buti na lang si Butch hindi madumi ang isip. Parang hindi niya iniisip yung mga ganun. Oo. So, kasi I eat Malaysia for breakfast. So, kasi ang ano kasi noon, ang theme song kasi noon, ako ay si Don Mariano, tapos si Ibiang po naman ako, tapos so ganon. So pinatay si Sylvia Latorre para to punish her. So ang ginawa, ako ay si Don Mariano, tapos ang kasunod Coyote, yung pinatay siya talaga. Pinatay siya talaga. Tapos may burial scene talaga. Pinaglalamayan si Sylvia Latorre. Ganon kamin ang ginawa sa kanya. Hindi ko alam yung kwento. Pero it's interesting to hear those stories right now. In fact, sana nga yun yung mga nakokolekta sa mga libro. Yeah. And then after that, binago nila, they had to change Tang Tarang Tang kasi talaga it was not working anymore. Kaya ginawa nila si Tatang kasi, si Marita Sobel na yung pumalit nun kay Sylvia Latorre. So, yun po. Sana yung mga kaidaran ho ni Juan Ponce Enrile, sana po ay nakarelate kayo sa amin. Uy, pero pahabol ko lang to, no? If there was one show I would also have wanted to add in the list, it's Body and Soul. Actually, pinag-isipan ko yan. And Redford White. Kasi it also spawned several movies Pero ang feeling ko, Body and Soul and wholesome. Yes. Body and Soul on TV actually created a new kind of comedy. Parang hindi yan yung typical na nakikita mo dati. So, I mean, I have to give credit to Kais for that. And the list is endless. Mayroon pang Manok ni San Pedro. Mayroon pang Indamani. Di ba? Actually, kahit kung isipin mo, yung mga Barberia 7, that could probably pass as comedy also. May Cafeteria Aroma. So, marami po yan. So, hopefully, nagustuhan nyo po ang aming listahan ngayon. Kaysa humaba ng humaba. Kasi... Dito nyo marirealize na wala kami ginawa ni Leo nung mga bata kami kundi manood ng TV. O hindi, kasi di ba pinlag ko nga yung TV at umusok. Kaya hindi ako nakapanood. Kaya nung nasa Maynila na kami nakapanood. Ako naman kasi kung di masama ugali nung kapitbahay namin, sinasara nila yung bintana habang nanonood ako. Mas marami sana ako napanood. Ang daming comedy show, pero bakit para puro angst ka? At mas marami sana ako na i-share sa inyo. So on that note, ito again si Leo Katigbak, Butch Francisco, na dati lamang nakikipanood ng TV sa kapitbahay. Alam mo, kung buhay ang tatay ko, papaluin niya ako. Parang, he gave me such a bad childhood. Hindi. Kawawa naman. Kawawa naman ang ano. Kawawa naman. So ito po ang Best and Bets. Please join us again next time. Butch and Leo.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.